Threads of Togetherness. Nandito po tayo sa second Sunday ng ating theme ng Threads of Togetherness. At ang mensahe po natin ngayong araw na ito ay tungkol sa church-family relationship. Katulad po ng kung ano ang meron tayo ngayon sa ating iglesia. Meron tayong church family at syempre may relasyon tayo as a family. Naniniwala po ako na itong church-family relationship is a very special connection of believers because this is established by God. Dahil ang common denominator natin, ang ating Panginoong Jesus. Nang dahil lang sa ating Panginoong Jesus na tagapagligtas, nagkasama-sama tayo. This is a church family because there is a significant spiritual bond between believers. I can say that this is one of the best relationships we Christians could ever have because it is a fellowship o pagsasama-sama ng mga mananampalataya. Mga mananampalataya na makasalanan, iniligtas, at pinatawad ng ating Panginoong Jesus. At ang mapabilang sa isang church family is a blessing and a privilege. Meron po kasing mga benepisyo, katulad natin dito sa ating church. Pagka merong nagkakasakit sa atin, o kaya sa mga mahal natin sa buhay, o kaya merong mga namatayan, meron tayong financial assistance na natatanggap. Yan ay isang benefit natin bilang kabilang sa isang church family na katulad ng ating iglesia. More importantly, pag Christmas, meron tayong mga groceries na natatanggap, di ba? Ano rin yan? Benefit din natin yan. But more importantly, other than those material things, isang magandang benefit na meron tayo as a church family, merong nananalangin for us. Merong nananalangin with us. May tumutulong sa atin sa panahon ng pangangailangan, sa panahon na may karamdaman tayo, at meron tayong mga problema. Ito rin ay isang family where we receive encouragement, support, and love. Pero, lahat ng relationships, maging sa mag-asawa, sa mag-boyfriend, sa magulang at anak, sa employer and employee, ang church-family relationship ay nagre-require din ng dalawang C's. Ano tong dalawang C's na to? Commitment and care. Ang nakakalungkot, at ito ay totoo, yung kaaway natin, si Satanas, ayaw niya na magkaroon tayo ng mapayapa at harmonious relationship dito sa ating iglesia. Hindi lang yung mga partnership na sinabi ko kanina, mag-asawa, magulang at anak, hindi lang yan. Pati sa church, ayaw din ng kaaway na magkaroon tayo ng peaceful and harmonious relationship. Ang desire palagi ng kaaway is to tear us apart, to sow misunderstanding and hate, para ma-defocus tayo sa ating Panginoong Jesus. Familiar ba kayo sa saying or phrase that familiarity breeds contempt? Nasa slide po natin. Yan, familiarity breeds contempt. Ang sabi nito, sa aking na-research, itong ibig sabihin, if you know a person or situation very well, you can easily lose respect for that person or become careless in that situation. The more familiar they become with something or someone, the more critical or negative they become. In other words, familiarity breeds contempt. Katulad natin sa ating iglesia, ilang dekada na tayong magkakasama dito. Sobrang familiar na tayo sa bawat isa, sa ugali ng bawat isa, sa topak ng bawat isa. Diba? So sobrang kilalang-kilala na natin ang bawat isa na minsan nawawala na yung respect natin sa pakikipag-usap, nagiging careless tayo sa ating pakikitungo, sa ating kapamilya, sa iglesia. Sobra na kasi tayong familiar eh. Parang masyado na tayong kampante. Yan ang familiarity breeds contempt. Nagiging, sa mga gawain, nagiging critical tayo, nagiging mapintas tayo. Ang dami natin nakikitang mali, di ba? Imbis na i-appreciate natin yung effort ng mga kapatid, nagiging critical. Yan yung ibig sabihin ng familiarity breeds contempt. Ang objectives ng ating mensahe sa umagang ito is to be reminded of how one is to be treated in the church family. To strengthen the bond of the church family. Meron tayong bond dito. At ang nais natin sa umagang ito, mas lalo pang mapalakas ito. To nourish and grow, mag-mature together.
to maintain and deepen a healthy relationship, and enjoy the fellowship of the church family. In 1 Peter chapter 3, nagsimula si Peter na mangaral tungkol sa Christian wives. No? Nangaral siya kung paano magiging submissive ang mga Christian wives. Sumunod doon, nangaral din si Peter kung paano magiging makakapag-give honor and respect yung husband sa kanilang mga asawa. Tsaka yung equal standing ng mag-asawa sa mata ng Diyos. Sa verses 8 to 11 ng 1 Peter chapter 3, nagbigay si Peter ng several commands. Pero hindi ito para sa asawang babae, hindi ito sa asawang lalaki. Pero to all Christians as to how we should treat each other. Since we are a church family, it would be good to be reminded of these commands. Take note, commands ito mga kapatid, utos. Hindi po ito suggestion ng Panginoon. Utos po ito sa atin. So pag ang utos, sinusunod siya. Hindi siya wala tayong option kung susundin ko ba o hindi. Kasi utos siya ng Diyos. Because of too much familiarity, we might be forgetting how we should rightfully treat each other as brothers and sisters in our church. So maganda na mapaalalahanan tayo kung paano yung tama na pagtrato sa bawat isa. So ang key verses natin nasa 1 Peter 3, 8 to 11, katulad na nabanggit ko kanina. Sana samahan niyo ako sa pagbasa mula 8 hanggang 11. So ready? 1, 2, go! Finally, all of you should be of one mind. Sympathize with each other. Love each other as brothers and sisters. Be tender-hearted and keep a humble attitude. Don't repay evil for evil. Don't retaliate with insults when people insult you. Instead, pay them back with a blessing. That is what God has called you to do, and He will grant you His blessing. For the scriptures say, if you want to enjoy life and see many happy days, keep your tongue from speaking evil and your lips from telling lies. Turn away from evil and do good. Search for peace and work to maintain it. May the Lord add blessing to His word. So ang pag-aaralan po natin based on the verses na binasa natin are the qualities to possess to strengthen the church family relationship. Ito yung mga katangian na dapat pala meron tayo o napapaalalahanan ang bawat isa sa atin as a church family para lalong lumakas yung ating relationship. Ito yung sinasabi ni Pastor na threads, di ba? Threads of togetherness. Ito yung mga hibla na magpapalakas sa bond natin bilang magkakapatid dito sa iglesia. Number 1 is unity. Ang sabi kasi sa verse 8a, finally, all of you should be of one mind. Unity is different from uniformity because we will not agree on anything. Kaya nga meron na uso yung phrase na agree to disagree. We may not always agree on how to implement programs in our church. May iba-iba tayong idea kung paano i-implement yung kunyari feeding program. May iba-iba tayong ideas kasi unique tayo eh. We are unique individuals. So iba-iba yung background natin. Hindi palaging pare-pareho yung naiisip nating paraan. Kaya hindi tayo nag-a-agree palagi. Pero ang dapat na tatandaan natin, iba-iba man yung iniisip nating paraan to implement our programs, we should agree on the purpose and the reason bakit natin kailangan gawin yung program na yon. Doon dapat nagkakasundo tayo. So, ang expected sa bawat isa sa atin, cooperation. Dapat nakiki-cooperate tayo. Huwag tayong para indifferent. Huwag tayong umalis. Kumbaga, umiwas kasi hindi nasunod yung gusto natin. Hindi ganon. We should be united. We should be cooperating with each other in the midst of differences. Most of all, we should be united in faith, in purpose, in mission, and the goal of our church. Yun ang first, unity. United ba tayo mga kapatid? Amen. Number 2, sympathy. Verse 8b, sympathize with each other. According to vocabulary.com, sympathy is a feeling of pity or sense of compassion. It's when you feel bad for someone
for someone else who's going through something hard. Ito yung sinasabi natin na pakikiisang damdamin. Nakikisimpatya sa Tagalog, di ba? Or magandang term yung pakikiisang damdamin. Sa isang tao na dumadaan sa matinding kalungkutan o ano man yung pinagdadaanan niya. Isa pang definition, sympathy depends on the willingness to forget self and to identify with the pains and sorrows of others. So, sa sympathy, kinakalimutan natin yung sarili natin. At nakikiisa tayo doon sa nararamdaman ng ating kapatid. Pains and sorrows. The ability to feel sympathy for others is a great part ng pagkatao natin. Kung marunong tayong makisimpatya sa ating kapwa, tao tayo. Tao tayong matatawag. At ito ang nagpo-force sa atin para mag-reach out at saka mag-offer ng tulong dun sa ating kapatid. Another meaning is to suffer with and to share the feelings of another. Pero sabi sa Romans 12:15, rejoice with those who rejoice. Weep with those who weep. Ang ibig pala sabihin, ang sympathize, hindi lang sa panahon ng sorrow, kundi sa panahon din ng joy. So ano yung mga bagay na situations na nakakapagbigay ng joy sa ating mga kapatid? Kunyari, promotion sa trabaho, natanggap sa trabaho, anniversary, birthday, house blessing, nakapasa sa board exams. Yun yung mga ilan. O kaya gumaling sa karamdaman. So, maraming mga bagay na mga answered prayers, di ba, yung ating mga kapatid, na nagbibigay ng joy sa kanila. Sana, pati doon, pwede tayong makisimpatya sa kanila. Hindi lang sorrow, ang pakikisimpatya, pwede ring joy. Sa church natin, masasabi ko naman, very visible itong quality na to na sympathy. Panatilihin natin yan at pagtibayin pa natin, palalimin pa natin. So unity, sympathy, third, brotherly love. Ang sabi sa verse 8c, love each other as brothers and sisters. Since we are brothers and sisters in Christ, magkakapatid ang turingan natin, di ba? Kaya nga ate, kuya, at minsan batian natin, o kapatid, kumusta? Tayo ay isang pamilya. Meron tayong family connection, kaya nga tayo brothers and sisters eh. And since we are family, ang obligasyon natin ay mahalin ang bawat isa. Katulad ng normal family natin sa bahay. Yung tinatawag na pamilya, di ba? Nagmamahalan. Nagbabangayan, pero nagmamahalan. Sa church, ganyan din. Kailangan, obligation natin na mahalin ang bawat isa. Sa 1 Peter 1:22, ang sabing ganon, you were cleansed from your sins when you obeyed the truth. So now you must show sincere love to each other as brothers and sisters. Love each other deeply with all your heart. Sabing ganon, malalim at sincere. Yung totoong pagmamahal, hindi yung plastic na pagmamahal, mga kapatid. Totoong concern, pagmamahal sa ating kapatid. Kung nakakapagmahal nga tayo ng mga tao sa labas ng church natin, na hindi naman mananampalataya, hindi natin kapamilya, walang reason na hindi natin mahalin yung mga kapatid natin na kasama natin sa loob ng iglesia. Amen? Amen. Gising pa pala kayo. So yun ang pangatlo, brotherly love. Susunod, compassion. Ang sabi sa verse 8d, be tender-hearted. Sa ibang versions ng Bible, sinasabing ganun, be kind, be compassionate. Sino ba sa Bible ang unang nagpakita ng compassion sa mga tao? Walang iba yan, kundi si Jesus, di ba? He was the first to show compassion to people at nung nakita niya, nung nagpakita siya ng compassion, yun nag-push sa kanya para gumawa ng action sa ating Panginoon. So katulad ni Jesus, kailangan nagpapakita rin tayo ng kabaitan, compassion, awa towards our church family. Baka kasi merong iba dyan, meron ng pangangailangan, di lang natin napapansin kasi hindi tayo ganun ka-concerned sa ating mga kapatid. Sabing ganun, be tender-hearted. Ano ba yung tender heart? Yung tender heart, opposite syempre yan ng heart of stone, yung pusong bato. Yung pusong bato, walang pakialam yan walang concern yan sa iba, sarili lang. So, sabi ng Diyos, sabi ng utos sa atin, maging malambot ang puso natin towards our family. Nakukumusta ba natin ang ating mga kapatid from time to time? Sana, nakukumusta natin kahit na hindi tayo ganong close. Baka kasi minsan, naghihintay lang ng tapik or kumusta ka, kamay, yung ating mga kasama.
Hindi lang natin kita kasi magaling magtago ang tao ng nararamdaman eh. So minsan kausapin natin, kumustahin, magpakita tayo ng concern sa ating mga kapatid. Dapat genuine yung concern natin na ipapakita. Sunod sa compassion is humility. Verse 8e, and keep a humble attitude. Ang humility, hindi ito nag-iisip ng negatively about sa sarili natin, but it is not thinking about ourselves at all. Kumbaga, hindi natin iniisip yung sarili natin. Ang iniisip natin yung kapakanan ng ibang tao. In other words, humility is putting others ahead of self. At ang humility o pagpapakumbaba, nagmamanifest ito sa desire kung gusto nating pagsilbihan yung ating kapwa dito sa ating iglesia. Desire to serve others rather than to be served. Hindi yung ikaw ang gusto mong pinagsisilbihan. Nakikita ang pagpapakumbaba kung willing tayo na mag-serve, maglingkod sa ating kapamilya dito sa church. According to Filipos 2:3-4, Tagalog to kasi sabi nga kanina ni Ate Naning nung sa prayer namin, mas tagos, mas sapul kumbaga, pag Tagalog ang verse. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag. Yan. Filipos 2:3-4. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. So, alisin yung attention sa sarili mo, kundi sa ating kapwa na nangangailangan, baka may problema. So, yun ang humility, kumustahin natin. So, how are we when it comes to humility dito sa ating church? May nakikita ba kayong ganitong quality sa ating mga kapatid? Meron naman, Ang maganda lang yung dagdagan pa natin, palaganapin pa natin, palalimin pa natin yung humility. Pang-anim, konti lang to, mga 20 lang to mga kapatid. Joke lang. Hindi ko tatalunin si Kuya Abe sa haba na mensahe. Pang-anim, forgiveness. Nako, ito yung the hardest of them all na quality. Verse 9, don't repay evil for evil. Don't retaliate with insults when people insult you. Instead, pay them back with a blessing. That is what God has called you to do and He will grant you His blessing. Katulad, kanina rin ito yung nasa prayer namin do sa grouping kanina, tungkol sa retaliation. So, maganda yung shinare ni Ate Naning, no? So, mas maganda na kapag merong tao na nakasakit sa atin, huwag tayong gumante. Huwag nating sinipa tayo, sipain natin. Hindi ganun. Sabi nga ganun, instead, pay them back with a blessing. In my more than 20 years dito sa LVCC, I can say, wala naman na ganito na nang iinsulto o naggagantihan dito sa ating church. Pero itong forgiveness is a very important quality that all of us should be reminded of. Yun nga, katulad na sinabi ko, pinakamahirap tong quality na i-develop Lalo na kung na-hurt yung ego natin. Napakahirap. Paano ka mag-speak ng blessing kung buwisit ka nga dun sa gumawa, kung nakasakit sa'yo, di ba? Mahirap. Sa totoo lang, mahirap. Pero, may biyaya, may nagko-correct, may nag-agree. Totoo naman kasi, na kapag ka na-hurt ang ego mo, napakahirap God bless you, sis. God bless you, brother. Di ba, no? Aray! Sinaksak ka sa likod, God bless you. Pero sa biyaya ng Panginoon, sa kapangyarihan niya, kakayanin nating magpatawa. Di ba? Amen. Ang command nga dun sa verse, go beyond not retaliating, but to bless. Hindi tayo sasaksak din, pero magbe-bless sa Kanya. Hindi tayo gaganti. Walang gantihan. Gaganti ka ng mabuti. Di ba nga yung bato ng bato, tinapay ang ibato mo. Yan. Pero walang bote, ha? Walang bote ng palaman. Yan, but not to go beyond, hindi pagganti, pero mag-bless. Bless people na nagkasala, na nakit sa atin. Blessing them in word and in deed.
Kapag ka daw natuto na tayong magbigay ng blessing dun sa mga tao na nakasakit sa atin, at hindi tayo gumante, sure sign yan na nagmamature na tayo as Christians. Pangpito, a disciplined tongue. Pangpitong quality na dapat nating i-possess, i-develop, para ma-strengthen yung ating bond. A disciplined tongue. Nako mga marites, eto na tayo. Verse 10, for the scriptures say, if you want to enjoy life and see many happy days, keep your tongue from speaking evil and your lips from telling lies. So sinasabi na mismo dyan sa verse, ang masayang buhay and happy days depend on how we use our tongue and lips sa pagsasalita. Kung magsasalita tayo ng mabuti, maganda, then our life will be good also. Paalala sa mga mahilig magmarites. Sa akin naman, kung ang pagmamarites ay kumustahan, updating, kung ano na nangyari dun sa pinag-pray natin, marites lang ang term, pero parang updating lang yun or catching up, di ba? Yung mga ganong tinatawag. Pinapababaw pa, pinapaganda pa yung term. Pero kung ang sinasabing pagmamarites ay pag-update ng mga pangyayari o pagkumusta, di ba? Minsan kailangan mong kumustahin yung kapatid, walang masama doon. Pero pagka nagsabi na tayo ng kasinungalingan, ayan, from telling lies, nagsasabi na tayo ng evil about someone, mali na yon. So dapat, disiplinahin natin yung mga dila natin. Kung kailangan natin siyang lagyan ng sili, every time na magkakamali tayo, gawin natin para maalala natin. Ang sabi sa Santiago 1:26, kung inaakala nino man na siya'y relihiyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Walang kabuluhan ang kanyang pagiging relihiyoso. So ayan, ako may ganun palang verse, ano. Huwag nating sabing religious tayo, tas chumichika tayo, naninira tayo ng kapwa. So, huwag nating dayain ang sarili natin. Idisiplina natin ang ating tongue. Kung nagkakaroon tayo ng struggle sa ating pagsasalita ng mabuti, maayos sa ating kapwa, pwede tayong humingi ng tulong sa Panginoon. For God knows when we should speak and when we should keep quiet. Kaya dapat sinisik natin ang ating Panginoon. Gawin nating prayer ito sa atin lahat na nahihirapan. Mga awit 141:3. Panginoon, tulungan niyo akong huwag makapagsalita ng masama. Kumusta ang ating mga dila at ang ating pagmamarites? Magandang mapaalalahanan tayo, no? Lahat tayo, dito, covered, walang exempted. Number 8, eto na last na mga kapatid, godly behavior. Verse 11, turn away from evil and do good, search for peace and work to maintain it. Godly behavior is doing right before the Lord and towards other people, o towards sa ating mga kapatid. Pero bago natin magawa yung kabutihan sa ibang tao, dapat yung buhay natin, nagre-reflect niya na nabago na tayo ng Panginoon eh. Hindi pwedeng fake yung ating pagiging mabait. Dapat yung totoong binago ng Panginoon. Someone who has repented and turned away from evil ways. Turning away from evil and doing good are not easy things. But, katulad ng sinabi ko kanina pa, with God's power and help, magagawa rin natin ito. Basta, willing lang tayo na magpabago sa Panginoon. Sa ating church family, maging conscious tayo palagi kung paano tayo makikitungo sa ating mga kapatid. Bata o matanda, dapat nagiging careful tayo. Make sure that we always do good. Sabi nga sa Galatians 6:10, kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, habang binibigyan tayo ni Lord ng chance ng buhay, magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. At lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. So eto yan, yung church family, the more daw na magpakita tayo ng mabuti sa ating mga kapatid. Kung nagpapakita tayo ng mabuti sa ibang tao, yung mga namamalimos, hindi natin sila kapatid, unbelievers, much more na ipakita natin yung kabutihan sa bawat isa na nandito sa ating iglesia. Ang part din ng verse, part of the godly behavior is being a peacemaker. Kasi sabi sa verse, search for peace and work to maintain it. So kapag ka merong gulo,
dito sa ating iglesia, meron tayong nakikitang naggaganunan, tayo ang mag-pacify, tayo yung magpatahimik. Let us always look for ways to keep peace sa ating iglesia. Ang sabi sa verse, work to maintain peace. Meron tayo dapat ginagawa. We should be proactive sa pagpapanatili ng kapayapaan sa ating iglesia. Nakakaya kung yung kapitbahay natin, makikita tayo nag-aaway, nagbubungangaan, di ba? So pagka merong ganon, tayo na. Bawat isa sa atin, hindi pwedeng si pastor lang, hindi pwedeng si Ate Tess lang, hindi pwedeng si Kuya Nonoy lang. Lahat tayo, obligation natin yan. Panatilihin natin yung kapayapaan dito sa ating church. Hilahin natin sa banyo, ikulong yung maingay. Ganon. Kailangan patahimikan. Let's pacify. Ang sabi sa Matthew 5:9, mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos. Yan. So, maging peacemakers tayong lahat dito sa ating church. So, kung isa-summarize natin lahat, masasabi ko na ang puso ng verse na ito na pinag-aralan natin ngayon ay nasa verse 8c. Love each other as brothers and sisters. Kung totoo yung ating love na ipapakita sa ating mga kapatid, sa ating church family, naniniwala ako na lahat ng qualities na ito, automatically susunod to Magiging united tayo, makikikooperate tayo sa mga gawain kahit na hindi natin gusto kung yung paraan, paano siya gagawin. May sympathy tayo in joy and in sorrow. May compassion tayo sa bawat isa. Magiging mapagkumbaba tayo kung talagang nagmamahal tayo. At higit sa lahat, matututo tayong magpatawad dun sa ating nagkakasala sa atin. At saka yung tongue natin, madidisiplina natin yan. Kasi alam natin, ayaw ng Lord ng evil words na manggagaling sa ating bibig. At yung godly behavior, susunod yan. Well, ang ating iglesia is not a perfect church. Our church family is not perfect, but our assurance is our perfect God who desires for us to have a strong bond and a healthy relationship. Yung healthy relationship na sinasabi dito, yung strong bond na sinasabi dito, ito yung magpapalago ng bawat isa sa atin. Siyempre, kasunod na doon yung joyful fellowship ng magkakapatid. Maganda yung nagkakasundo-sundo tayo, di ba? Maganda yung totoo yung joy natin bilang magkakapatid. So, hindi tayo pare-pareho. Sabi ko kanina, we have our individual differences. Mga unique tayo, walang pareho ng ugali sa atin. Pero, ito yung mga tinuturo sa atin Let us unite, sympathize, have compassion, be humble. Let's forgive each other. Disiplinahin natin yung dila natin. At yung godly behavior palagi nating i-demonstrate yan. Higit sa lahat yan covered ng love Mahalin natin ang bawat isa sa atin. For our church's maturity, growth, and joyful fellowship. Sabi, ito na yung ending verse. Taming verses, no? Sa John 13:34-35. I give you a new commandment. Si Jesus ang nagsasalita nito. To love one another just as I have loved you. Love one another just as I have loved you. You also are to love one another. Everyone will know by this that you are my disciples if you love one another. So, makikita ng mga kapitbahay natin, makikita ng community sa paligid natin kung nagmamahalan tayo. So, dapat, let's be demonstrative. Pakita natin yung totoong pagmamahal sa bawat isa at sa labas ng iglesia. Tayo pang lahat ay manalangin. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa aming pong church family. Tunay po na grateful kami
na mapabilang, Panginoon, sa pamilya na ito kung saan magkakaiba man kami, Panginoon, ng background, magkakaiba man kami ng ideas, ng talino, pero pinag-isa mo kami, Panginoon. Pinagsama-sama mo kami. Patawarin mo kami, Lord, kung in the past, nakakakita ka, Lord, ng hindi kami united. We speak wrongly of our family, of our church family. May sinasabi kaming mali, masyado kaming critical sa mga ginagawa ng aming mga kapatid. Lord, forgive us. Patawad, Panginoon. Alam po namin that no one is perfect. Ikaw lang yan, Panginoon. Lahat po nagkakamali. Hayaan mo, Panginoon, na mas matuto kami na lawakan pa yung aming pagmamahal sa bawat isa. Makita kami, Panginoon, na supportive kami and cooperative sa lahat ng gawain ng aming church. Forgive us, Lord. Kung minsan nagkakamali kami ng pananalita sa aming kasama dito sa iglesia, nakakasakit kami, mas lalo mo po kaming turuang magpatawad, Panginoon. Mahirap. Alam po namin, it's so difficult. But by your grace and by your power, makakayanan namin magpatawad at magbigay ng blessing dun sa kapatid na to. Lord, salamat sa aming church family. Masaya kami, Panginoon, na magsasama-sama. Pero Lord, turuan mo kami na magkaroon ng disciplined tongue. Alam namin, Panginoon, na hindi rin kami perfect para mamuna, magsabi ng pangit against other people. Patawarin po kami, Panginoon. Marami pa kaming kailangang ayusin. Marami pang qualities, Lord, na kailangan naming matutunan, i-improve, Lord, sa iglesyang ito. Pero kahit konti pa lang itong pinag-aralan namin ngayon, once na nagawa namin ito, na-develop ito sa amin, ito yung magpapatibay ng aming relationship. At alam namin makakapagbigay kami ng kaluguran at kaluwalhatian sa iyo. Salamat, Panginoon, sa salita mo. Pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin. In Jesus' name, amen.